niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sino ang anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming pong salamat, aming Ama, sa oras na ito, sa iyong mga banal na salita, na aming pong pagsasaluhan sa umagang ito, O God. Nawa, Panginoon, ito po ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. At patuloy niyo pong i-anoint ang iyong abangwikod na gagamitin mo po sa oras na ito, God, sa aming kalagitnaan. At salamat sa masaganang kapahayagan ng Isdam ng Knowledge sa Panginoon ay pagkalunod po sa kanyang buhay. At nawa, Panginoon, inanihan din namin ang iyong banal Espiritu Santo na pamunahan kami sa oras na ito, God. At patuloy mong bagutin ang banal na presensya ang mga lugar ito at ikaw lamang ang itinataas, dinadakila, nilululhabi at pinaparangalan sa oras na ito, God. In Jesus' name, Amen. Ating pong patayin. Patuloy natin pa yung ating. Okay lang, wala kanin. Okay. So, ito po'y pinamagatan ko na tinutuwid ng Diyos ang tunay niyang mga anak. So, tayo po ay nilikha ng Diyos. Tayo po may magulang sa laman. Ibaga po, sino ba rito ang mga magulang na at may mga anak? Wala po ba rito magulang? Yan, may mga magulang. Tayo ay lahat na narito. Ate Malo, ikaw bagay may mga anak din? Matandang dalaga pa, sorry po. Yan, si Kambal, dalaga pa. Dalaga rin. So lahat po tayo ay may mga magulang. May magulang sa laman, may magulang sa espiritual. At dito po ay pinapakiusapan o pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Hebreo na sila po ay pinapalakas ni Pablo ang kanilang loob sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos o pinili ng Diyos upang magiging anak niya. At dahil siya ang tunay nating Ama, ayaw niya na tayo ay mapahamak. Di ba yung mga magulang natin sa laman? Ayaw nila na tayo ay napapahamak. Kaya naroon po yung kanilang pag-aalaga sa atin. Naroon na tayo kanilang dinidisiplina, tayo kanilang itinutuwid. Pag tayo po ay meron mga maling ginagawa, ibig po ba tayo doon? Kung minsan, nung tayo maliit pa tayo ay pinapalo ng ating mga magulang kasi ayaw nila na tayo ay mapapahamak. Ang nais ng mga magulang natin, tayo ay mapapabuti po tayo doon sa buhay na ating hinaharap. Kasi kung magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan at hindi tayo itinutuwid o dinidisiplina ng ating mga magulang, tayo po ay mapapahamak. Amen. Kasi magpapatuloy tayo doon sa baluktot nating kaisipan, katwiran at baluktot nating mga ginagawa. Kaya ang ginagawa ng ating mga magulang, nung tayo maliit pa tayo kanilang pinapalo. Tayo kanilang dinidisiplina at dahil tayo dinidisiplina, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, umiiyak tayo, at nagdaramdam tayo. Pero ito naman ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So ganun din po ang Ama, ang Diyos, sapagkat siya nga po ang tunay nating Ama at siya ang magpawalang hanggang Ama natin lahat. Amen po. Amen. Kaya, ang sabi po rito sa verse 5 ni Pablo, sabi niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Sabi niya rito, mga salitang nagpapalakas na loob. Kasi bakit sinasabi rito ni Pablo na nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Kasi tayo nga po ay may tunay na magulang. Yung ating magulang sa laman, yan ay may hangganan, may katapusan yan. Pero yung pagiging ama
ng Diyos sa atin na lumikha ng langit at ng lupa, yan po ay pangwalang hanggan. Walang katapusan pagiging ama natin sa Kanya kung tayo ay tunay niyang mga anak. At kaya nga po, sabi niya rito, nagbibigay siya ng salitang nagpapalakas ng loob. Kaya ang sabi niya rito, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Anong sabi ni Pablo rito? Huwag nating baliwalain. Ibig sabihin, huwag nating hindi pansinin yung ginagawa ng Diyos na pagtutuwid sa atin. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay maparusahan at mapunta sa impyerno o sa pangwalang hanggang kaparusahan. Kaya sabi ni Pablo, huwag nating baliwalain yung pagtutuwid ng Panginoon kasi itinutuwid po tayo ng Diyos. Pag tayo po ay gumagawa na ng mali, pag tayo lumalayo na sa Kanya, tayo gumagawa na ng kasalanan, tayo po ay itinutuwid ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo rito, huwag tayong panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon. So ano sabi rito, huwag panghinaan ng loob. Ibig sabihin nun, pag tayo ay dinidisiplina ng Diyos at marami po siyang mga disiplina na ginagawa sa atin, iba't iba po mga pagsubok, problema ang ginagawa niya sa atin, lalo-lalo na po pag tayo ay gumagawa ng mga kalukuhan at gumagawa tayo ng mga kasalanan at tayo ay lumalayo na sa Kanya at nawala na tayo sa paglilingkod sa Kanya. Pakikialaman po ng Diyos ang buhay natin kung tayo ay tunay na mga anak niya. Hindi po, kasi ayaw po niya na tayo nga po ay mapahama. Ang nais niya tayo ay mapapabuti. Dahil meron siyang magandang plano sa atin na ito ay isang plano na pangwalang hanggan para sa Kanyang kaharian na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Kaya pinapalalahanan ni Pablo ang mga taga-Hebreo na huwag kapag hihinaan ng loob kapag tayo ay dinidisiplina ng Diyos. So ang bawat isa sa atin, pag tayo man po ay dumadanas ng mga pagsubok, problema sa buhay, kahirapan, karamdaman, ay huwag po tayong panghinaan ng loob. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po, sapagkat ang Diyos nga po ay nagdidisiplina sa bawat isa sa atin. At kung minsan man, kahit wala tayong nagawang kasalanan, pinapahintulutan din po ng Panginoon yan upang patatagin o subukin yung ating paglilingkod sa Kanya at yung ating pagsunod sa Kanya at pagmamahal natin sa Kanya. Kaya lakasan po natin ang ating loob at tayo ay magtiwala sa Panginoon. Dahil alam natin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, bagamat tayo ay Kanyang dinidisiplina at tayo po ay tinutuwid tayo ng ating Panginoon. Di ba yung ating mga magulang? Tayo nga po ay, sabi nga po sa aklat ng kawikaan na ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. So pag tinatanggap po natin yung pagtutuwid ng Diyos sa bawat isa sa atin, ito po ay dahil sa ating mga maling pag-uugali, siya po ay tumatanggap siya ng karunungan. Kung tinatanggap po natin ito na habang tayo kanyang itinutuwid, ay nahihirapan, nasasaktan, nagpapatuloy tayo at nagpapatuwid tayo sa Panginoon, nagpapadisiplina tayo sa Panginoon, ang ibig kong sabihin noon at pag tinanggap mo iyon, at hindi ka nawala sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka nagalit, hindi ka nagtampo, ito po ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Karunungan na ano? Karunungan na matuto tayong sumunod sa Panginoon. Amen po. Kasi ayaw niya na bagamat siya ating magulang, ayaw niya na tayo ay gumagawa ng mga bagay na gawain ng kadiliman sapagkat tayo nga po ay tunay niyang mga anak. Amen? Inalay nga po niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong anak para sa atin upang tayo nga po ay makalaya sa kasalanan. Kaya, ang sabi po sa verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So, sino yung kanyang dinidisiplina? Yung kanyang mga minamahal na mga anak. Ito'y kanyang pinapalo. Bakit? Sapagkat itinuturing po tayo ng Diyos na tayo ay kanyang tunay na mga anak. Amen? Kaya, lakasan po natin ang ating loob. Huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil alam natin na naroon ang proteksyon ng Diyos, naroon ang pagmamahal ng Diyos habang tayo ay kanyang itinutuwid, habang tayo ay kanyang dinidisiplina.
Kaya napakahalaga po na tayo talaga ay ituwid ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nais niya na sumunod tayo sa kanyang kalooban. Di ba ang ating mga magulang, pinapalo tayo ng ating mga magulang sa laman, bagamat sila ay mga magulang na may hangganan lamang ang kanilang pagiging magulang sa atin. Tayo kanilang pinapalo, tayo kanilang dinidisiplina para rin sa ikabubuti natin. So ganun din po ang Diyos. Nais ng Panginoon na tayo rin po ay mamuhay na maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya dahil tayo Kanya rin minamahal, kaya tayo po ay Kanyang pinapalo sapagkat tayo nga po itinuturing niya na tayo ay Kanyang tunay na mga anak. Ang sabi po sa Kawikaan 13:24, ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa mga anak, pagkat ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Amen? So ang mapagmahal na magulang ay dapat nagpaparusa sa mga anak sapagkat ang mga supling niya ay kanyang minamahal. Kaya dapat lamang niyang ituwid ito ng landas. Dahil mahirap po kasi na sasabihin mo na mahal mo yung mga anak mo pero hindi mo siya dinidisiplina. Sa kabila ng kanyang mga maling ginagawa ay pinapabayaan natin sila sa mali nilang ginagawa na mga likong gawa na kanilang ginagawa. So hindi po natin sila hayaan sapagkat minamahal nga po natin. So sila po ay ating didisiplinahin. Kung kinakailangan sila ay ating saktan po natin sila. Sapagkat biblical naman po na ang mapapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa kanyang mga anak. So sino po rito ang nagpaparusa sa mga anak niya pag naggagawa ng pagkakamali ang kanyang mga anak? Yun, tama yun. Magpaparusa po tayo sa ating mga anak. So yung anak pa ang nagtaas ng kamay ng kanyang mga magulang. Salamat kapatid. So ang magulang na nagpaparusa sa kanyang mga anak ay talagang siya po ay nagmamahal sa kanyang mga supling. Hindi po kaya pag ikaw ay magulang at hindi mo pinaparusahan ang mga anak bunso, kaya ito'y mahal ka ng magulang mo, kaya ka napapalo, kaya ka napaparusahan. Dahil mahal ka ng mga magulang mo, mahalaga ka para sa magulang mo. Ayaw ng magulang mo na ikaw ay gumagawa ng mga likong gawain, ng masamang gawain, sapagkat pwede kang mapahamak doon kung ikaw ay hindi parusahan ng iyong mga magulang. Amen? So walang magulang na ang anak niya pag nagnakaw, nagsisinungaling, nambubuli, ay natutuwa. Di ba? Walang ganayon kung ikaw ay isang mabuting magulang. So ang mapagmahal na magulang ay nagpaparusa sa kanyang mga anak. Kaya dapat ang mga anak, pag pinaparusahan, hindi dapat magtatampo. Yan. Hindi dapat magtanim ng galit sa magulang. Hindi dapat magmumukmok at nagre-rebuilde. Sino rito? Wala dito yon. Wala dito yon, nanay. Kaya dapat tanggapin mo iyon dahil ikaw ay mahal ng iyong magulang. Ayaw ng magulang mo na ikaw ay mapahamak. Kaya ikaw ay itinutuwid ng iyong magulang. So ganun din po ang Diyos. Pag tayo ay gumagawa na ng mga mali sa buhay natin, tayo rin po ay kanyang pinaparusahan. Saan? Hindi naman siya pwede humawak ng pamalo para tayo paluin. So maraming parusa po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Narin yung karamdaman, nariyan yung kahirapan, nariyan yung kaguluhan, nariyan yung ikaw ay parang nagkaroon ka ng sakit na ayaw ka nang gumaling. Yun ay bahagi ng pagpaparusa sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na kung tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sapagkat tayo nga po ay mahal ng Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos. Tunay niyang mga minamahal at mahalaga tayo sa Diyos. Kaya ang nais po niya na tayo ay kanyang tinutuwid at dinidisiplina po tayo. So dapat hindi po tayo magagalit sa Diyos kung tayo po ay kanyang pinaparusahan. Huwag nating baliwalain iyon, kundi mag-isip-isip po tayo, Lord, bakit ko naranasan ito? May nagawa po ba akong kasalanan? So manalangin ka. Kasi baka nga may nagawa kang kasalanan, kaya mo naranasan ang mga bagay na ito. Dahil bahagi yan ng pagtutuwid at pagdidisiplina sa atin ng Diyos bilang tayo ay kanyang tunay na mga anak. Kasi nais niya na maging katulad tayo ni Kristo na sumunod sa Kanya at nagpakumbaba sa Kanya at tiniis ang lahat ng mga pagsubok na Kanyang naranasan para lamang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So kailangan din nating makibahagi din doon
na kailangan din po tayong ituwid ng ating Ama para po tayo maging, ay yung karakter ni Kristo ay kumpagay mahubog sa bawat isa sa atin. Dahil hindi naman pwede na sabi mong ikay anak ng Diyos, pero anong ginagawa natin sa araw-araw ng ating mga buhay? Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kung minsan inuunawa tayo ng Diyos, hindi siya basta-basta nagpaparusa, hindi siya basta-basta namamalo. Minsan inuunawa po niya tayo, pero may time din na ang Diyos rin po ay nagagalit. At pag nagagalit siya, doon na po niya tayo parurusahan. Amen? So huwag natin hintayin na tayo ay maparusahan ng Diyos o para lamang tayo ay maituwid ng ating Panginoon. Amen po? Pag alam nating mali at hindi yan ang nais ng Panginoon ay pinapagawa sa atin bilang mga anak niya o tunay na mga anak na kanyang minamahal, ay huwag na po natin gawin ang mga bagay na yun. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Anong sabi rito? Tiisin natin ang lahat ng hirap. Kasi bilang pagtutuwid sa atin ng ating Ama, mahirap naman talaga ang tayo ay tinutuwid ng Diyos. Mahirap naman talaga na pag tayo dinidisiplina ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo nga po nahihirapan, tayo nasasaktan, tayo umiiyak, tayo nagdadamdam. Pero ang sabi rito ni Pablo, kailangan nating tiisin ang hirap ng pagtutuwid sa atin ng ating Ama. Sapagkat bakit? Sapagkat yan ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Dahil nais ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng magandang buhay. Nais ng Diyos kung paano nga po yung mga magulang natin sa laman na ginagawa nila ang lahat ng sakripisyo upang ang kanilang mga anak ay magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Masigit po ang ating Ama na nasa langit. Sapagkat siya po ang tunay na gumawa sa atin, lumikha sa atin, siya ang tunay na nagmamay-ari sa atin. Kaya mas dapat lang na nais niya na tayo ay mabigyan ng magandang buhay. Isang buhay na walang hanggan, isang buhay na walang katapusan na inihanda niya sa bawat isa sa atin. So nais niya na doon tayo mapapunta at ayaw ng Ama na tayo ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya po tayo ay kanyang itinutuwid at nanais niya na pag tayo tinutuwid niya, magtiis po tayo sapagkat ito nga po ay para sa atin. Dahil ito'y nagpapakilalang tayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang Ama? So, ito nga po yung pagdidisiplina sa atin, yung pagtutuwid na ginagawa niya sa atin, ito po ay bilang patunay na tayo nga po ay kanyang mga anak. At sino nga po ang Ama na hindi nagdidisiplina ng kanyang anak? Di ba wala naman pong mga magulang na kayaan niya ang kanyang mga anak na mapapahamak. Ang nais ng bawat magulang ay mapapabuti ang kanyang mga anak, magkakaroon ng magandang buhay. So ganoon din po ang Ama. Kaya pinapakialaman po niya tayo. Kaya magtataka ka na may mga tao na sa kabila po ng kanilang ginagawang kalikuan ng kasamaan, hindi po sila pinapakialaman ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila nga po ay hindi tunay na mga anak ng Diyos. Pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos at ikaw ay pinakialaman ng Diyos, matuwa ka dahil ang ibig sabihin nun, ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Ikaw ay para sa Kanya. Kaya pinapakialaman ng Diyos ang ating mga buhay. Tayo nasasaktan, tayo nahihirapan, dahil tayo nga po ay Kanyang dinidisiplina at itinutuwid. So pagtiisan po natin ang lahat ng iyon. Amen? Naalala ko po, nung ako po'y nandun pa po sa pinanggalingan ko pong church. Siyempre, hindi naman po maiwasan talaga na pag minsan nagkakaroon ng mga problema. Dahil nga po, lahat tayo ay hindi perfecto. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kapintasan. So yung mga kahinaan at kapintasan natin, yun ay bahagi din po yan ng pagtutuwid o pagdisiplina sa atin ng Panginoon na tinuturuan po tayo na sa kabila ng kahinaan ng bawat isa, kailangan natin unawain, tanggapin, mahalin, at pakisamahan natin ang bawat isa sa atin. Kasi, kung sila pinagtitiisan mo, ikaw rin ay pinagtitiisan nila. Bakit? Kasi hindi ka rin perfecto. Meron ka ding mga kahinaan at kakulangan sa buhay mo. Kaya, naalala
nagigising pa. Gusto kong magpahinga. Walang dalaw dito sa bahay. Ayaw ko nang may pupunta sa bahay. Ayaw ko akong dadalawin. Isang buwan, humingi ako na gusto ko magpahinga. Hindi na muna ako maglilingkod. Ako sa bahay lang, magpapahinga lang ako. Dahil, di ba pag meron kang minsan nakikisog ka, tapos ikaw rin naman, nakakatisog ka rin naman sa kapwa mo, sa kapatid mo. Parang ayaw mo nang makita. Di ba parang naiinis ka. Eh di yun yung paalam ko. Sabi sa buwan ako magpapahinga. Walang dalaw sa bahay. Hindi ako magpapadalaw. Sabi ko ganun. Aba, nung kami ako na nag-inip, napanaginipan ko yung isang kapatiran namin na matagal nang namatay. Nakagaw siya na puti, na marungi, pero mahaba. Sabi niya sa akin, gusto mo na magpahinga? Gusto mo na, sabi ka na niya sa akin, ay halika, sumama ka na sa akin. Gusto mo na palang magpahinga, sumama ka na sa akin. Sabi ko, hindi ako sasama sa iyo. Habulan daw kami dalawa. Habulan kami dalawa. May pagkakit ako sa lamesa, may pagkakit ako sa mga salaset, at hinahabol-habol niya ako. Tapos kinukuha na niya at sabi niya, halika, sumama ka na sa akin. Gusto mo na palang magpahinga. Sabi ko, hindi ako sasama sa iyo. Sabi ko sa isip ko, Lord, hindi naman itong kapahinga ng hinihingi ko. Ayaw ko pa pumamatay. Sabi ko ngayon, malilit pa yung mga anak ko. Di habulan kami ako din pagod na katatakot, nahabol-habol niya at ako'y sinasama na niya. Sabi niya, gusto mo na magpahinga, kasi sumama ka na sa akin. Sabi niya ngayon. Eh ako, bigla po ako nagising. Kaya po nung kinaumagahan at nung gabi yun, may prayer meeting sa church. Every Thursday ang prayer meeting namin. Ako po'y pumunta. Ay ako po'y nakita ng mga nakapatiran namin doon, na ibang kapatiran, sabi na, akala ko ikay, may pumunta ka, sabi na sa akin, akala ko ikay magpapahinga isang buwan. Pero dito ko po yung panaginip ko. Sabi ko, kaya wala ako, ang pangalan ko rin si Ate Vicky po, namatay po yun sa Manor. Eh di sinabi ko kung ganayon, ako hinamula-mula ako, kinukuha na nito ako, dahil magpapahinga na, isasama na niya ako, kaya ako'y natakot. So yung pong panaginip na yun, ay pagtutuwid din po yun sa akin ng Panginoon. Ginamit po yun ng Panginoon para po ako ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. So sa paglilingkod sa Panginoon at habang tayo Kanyang itinutuwid o dinidisiplina, dapat po huwag tayong bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Hello! Dapat magpatuloy po tayo. Lakasan natin ang ating loob at pagtiisan natin yung mga pagsubok na ating narasan, bahagi ng pagtutuwid niya sa bawat isa sa atin. Dahil nais ng Panginoon na talagang tayo ay magiging mga anak niya, sapagkat siya nga po ay perfecto, siya nga po ay banal, so nais niya na tayo ay lumakad sa kabanalan at hindi sa mga kalikuan. Hindi po. Katulad nga po ng isang magpapalayok, di ba pwede mo bang sabihin na ikaw ay palayok doon sa gumagawa sa iyo na bakit mo ako ginawang ganito? Kasi nga po ang magpapalayok, pag yun ay medyo may tabingi o may hindi maganda, kanya yung sisirain o kanya yung tatapisan, di ba para lumabas yung isang perfecto na palayok. Kasi pag yung tabi-tabi niya, hindi po yung mabibili. Kaya tinatapiasan niya, inaayos niya, at kung kinakailangan pag minsan kanya uling wawasakin ay wawasakin niya at huhugugin niya uli. So, wala po tayong karapatan na magtanong dun sa magpapalayok kung bakit mo ako ginawang ganito. Ganun din po tayo sa Diyos. Wala tayong karapatan na sumbatan natin ang Diyos sa mga paghubog, pagtutuwid o pagdisiplina na ginagawa niya sa atin. Bakit? Sapagkat alam nga po niya kung ano ang nakakabuti para sa atin. Ang kailangan lamang pagtiisan natin iyon, magpakumbaba tayo, magtiwala tayo sa Kanya, dahil alam po natin na habang tayo Kanyang itinutuwid, dinidisiplina, naroon po ang Kanyang masaganang biyaya ng Kanyang pag-ibig at proteksyon sa bawat isa sa atin. Dahil pagkatapos natin malampasan ang lahat ng iyon, tayo po ay nahuhubog tayo ng Panginoon ayon sa wangis na nais niyang makita sa bawat isa sa atin. Pero kung tayo ay tatakbo, tatalikod, pag lumayo ka sa paglilingkod sa Panginoon, pwede po tayong mapahamak. Bakit? Nag-iisa ka na lang. Siguradong sasakyan ka ng mga demonyo. Di ba anong sabi sa Biblia? Na pag ang demonyo ay umalis sa iyo, pag siya bumalik sa iyo, magdadala pa siya ng 7 demonyo na mas masama sa kanya para tayo lalong kanyang ipapahamak. Kaya pag ikaw ay umalis sa paglilingkod sa Panginoon, galit na galit sa demonyo, then ikaw ay ginamit ng Diyos, sigurado ay puputaktahin ka ng lulusobin ka ng maraming masasamang demonyo para ikaw ay hindi na makapaglingkod muli sa Panginoon at mawala ang pagiging
ating Ama. Di ba ga? Kaya kailangan magpatuloy po tayo. Ano man yung ating naranasan, nakikita, nararamdaman, patuloy tayo sa Panginoon. Kasi pag umalis ka sa paglilingkod sa Panginoon, tayo rin po ang mawawalan nun. Amen? At hindi po tayo mahuhubog ng Panginoon ng Diyos Ama doon sa wangis na nais niyang mahubog sa bawat isa sa atin. Amen? Sa verse 8, ano pong sabi rito? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Anong sabi rito? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi po ginagawa sa inyo, ang sabi dito, hindi tayo tunay na mga anak ng Diyos, kundi tayo anak sa labas. Kasi may mga tao na sa kabila ng kanilang kasamaan, sila po ay patuloy na nagtatagumpay, yumayaman po sila. At lalo po silang nagiging makapangyarihan at hindi sila pinapakialaman ng Diyos. Kaya ang sabi sa ibang talata ng Biblia, huwag nating kaingitan ang mga ganang tao na sa kabila ng kanilang kasamaan, sila'y patuloy na yumayaman at nagtatagumpay. Bakit? Kumbaga po sa baboy, sila'y binubusog na lang dito sa lupa. Hindi sila pinapakialaman ng Diyos. Dahil merong kaparusahan na naghihintay sa kanila sa kabilang buhay na ang kapalit lamang na yun ay ang mga karangyaan sa mundong ito. Amen? Para mabigyan nila ng kasiyahan ang kanilang mga sarili. So dapat magalak po tayo kung tayo dumadanas ng mga problema, ng mga pagsubok, sapagkat yan ay tayo pinapatatag ng Diyos, ng ating Ama. Tayo ay tinutuwid o dinidisiplina tayo ng ating Ama. So dapat tayong magalak na tayo ay dumadanas ng mga iba't ibang mga problema sa buhay. Diba merong pwede ang gamitin sa'yo, yung mga kapatiran, matitisod ka, o kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos para tayo ay mawala sa paglilingkod sa Panginoon. At mawala rin po sa atin na tayo magiging tunay na anak ng Diyos. So, ang kailangan, ang sabi rito, pag ikay tunay na anak ng Diyos, tayo po ay pakikialaman ng Diyos, ngunit yung kanyang hindi tunay na mga anak ay hindi niya pakikialaman sapagkat sila yung mga anak sa labas. So, sino po dito ang hindi dumadanas ng mga problema sa buhay? Pagsubok. Meron ba? O walang nagtataas ng kami. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay dumadanas tayo ng mga problema, ng iba't ibang lamang po ng mga problema o pagsubok natin naranasan. Sapagkat bahagi yan ng pagdalisay sa atin o pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Amen po. Upang tayo ay maging tunay na anak ng Diyos, ng ating Ama. Nasaan na tayo? Sabi sa verse 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, masarap at na tayo pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu? Di ba ga? Tayo dinidisiplina ng ating mga magulang. Kaya nga po sila'y ating iginagalang. Subukan mo yung mga bata na mula pagkabata nung sila'y nagkaisip hanggang sa sila'y lumaki na hindi sila dinidisiplina ng kanilang mga magulang, hindi sila nakakatikim ng parusa sa kanilang mga magulang, anong ugali meron ang mga batang iyan. Di ba, mga rebelde, mga pasuway, sakit ng ulo, ng pamilya, at maging sa lipunan ng kanilang ginagalawan. Bakit? Kasi hindi sila dinidisiplina nung sila'y maliit pa. Para kasing puno yan ay. Ang puno pag bata pa at medyo bumaluktot, pwede mo pang ayusin. Pero pag yung matanda na, malaki na, hindi mo na pwedeng ituwid iyon kasi matigas na yun. So ganun din po. Pag tayo po ay hindi tayo dinidisiplina ng ating mga magulang para tayo igalang natin at mahalin natin ang ating mga magulang. Tayo nga po ay hindi tayo magkaroon ng pagpapahalaga sa ating mga magulang kung ang ating mga magulang ay hindi marunong magdisiplina o magparusa sa bawat isa sa atin. Kaya, ano po na, di ba ga? Kaya ikumpara po natin yung pagdisiplina ng mga anak noon at sa panahon ngayon. Ang mga anak noon, yung tingin laang ng mata ng magulang, taranta na ang anak. Pag suminyas na yung mata, pag sinabi na yan, akyatan na sa bahay, pasok na sa bahay, o kaya ititigil na niya yung kanyang ginagawa. Dahil alam niya na galit yung kanyang ama. Kasi ang magulang nun matindi magparusa. Di ba ga, meron yung, kami maliit pa eh. Pag ang kamay namin ay nagkasala, may nakabasag, patong yan diyan sa lamesa. At yung sinibak na kahoy, pupukin yung kamay namin. Kaya namamagayan. Yun po ang parusang naranasan namin noon. Nung kami maliit pa, pag sinabi ng ama namin na, kasi yung
hiwalay na po yung aking mga magulang, kaming 5 magkapatid na iwanan sa ama namin. Pag sinabi ng papa namin na kailangan pagdating ko galing sa trabaho, nariyan kayo sa loob ng bahay. Ay pag tumating sinaro kami sa labasan, nagtakbuhan, naglalaro at wala kami sa loob ng bahay, hilira kami magkakapatid sa galayan. At yun yung panggato din na yung sinibak, di ba matigas yun, pupupukin yung aming mga paa. So namamaga po ang aming mga paa. Ganun po magparusa ang aming ama. Pero yun po ay hindi po ganun dapat ang pagpaparusa na ginagawa ng mga magulang. Bagamat ang anak ay nagkakaroon ng takot sa magulang dahil sa matinding parusa na ginagawa ng mga magulang noong unang panahon. Sila po ay nagkakaroon ng hinanakit, ng galit, ng tampo sa kanilang mga magulang. Minsan nagre-rebelde kasi sobra pong sobra yung pagpaparusa. Ang kailangan ng parusa ay tama na po yung isang palo na talaga namang maramdaman niyo yung sakit na palo at hindi po kung saan-saan hampasin. Yung mga anak natin na ating dinidisiplina. Dapat sa puwit lang ang palo natin sa ating mga anak. Pero ngayon, pinagbabawal na nga po ang mamano sa anak. Dahil pwede po tayong ipakulong ng DSWD. Kaya ano po ang nangyari ngayon? Ang mga bata po ay sobrang titigas ng ulo. Talagang labas ng lahat ng litid mo diyan sa lalamunan mo pagsigaw mo. Dahil meron kang inuutos, wait lang po! Wait lang po, busy saan? Sa pag-cellphone. Dibaga, busy sa paglalaro at pagminsan ng anak pa ang siyang naninigaw doon sa magulang. Nakakalungkot po. So dapat tayo mga magulang, disiplinahin po natin ang ating mga anak. Pero wag naman natin silang turuan na yung ating pagdidisiplina sa kanila ay humantong na sila po ay magre-rebelde sa atin. Kundi ituwid natin sila, disiplinahin natin sila sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Kung may cellphone ng anak mo, mag-text ka tungkol sa mga salita ng Diyos, tungkol sa anak na para sa kanyang magulang, kung paano niya igalang at mahalin ang kanyang magulang. So ganun po ang gagawin natin. Tapos bago mo i-send sa anak mo, ipanalangin mo na Lord, kumilos ka. Kumilos ka po sa salitang ito sa puso't isipan ng anak ko. At lagi mo nating ipag-pray ang ating mga anak, Panginoon. Salamat po na ang mga anak ko lalaki sila, na may banal na pagkatakot sa iyo, na may pag-ibig sa iyo, at maging mabuti silang mga anak sa kanilang mga magulang. Bakit? Hindi kasi natin kaya kung sa sarili lamang po nating kakayanan at lakas at karunungan yung pagtutuwid o disiplina na ginagawa natin sa ating mga anak. So ngayon hindi na po ganong klaseng parusa ang susundin natin katulad ng mga magulang natin na noon na grabe po magparusa sa mga anak nila. Mayroong isisilid sa sakot, ibibitin pa sa punong kahoy. So naranasan po yan ng ibang mga kapatid. Kaya ngayon po, iba na po ang ugali ng mga bata ngayon. Kaya ang bata, mahinahon po natin silang itutuwid na may pagmamahal, na buong tiyaga, na gagamitin natin ang salita ng Diyos at idadaan natin sa pananalangin na ang Diyos ang magbigay ng biyaya sa ating mga anak para po sila ay maging isang mabuting mga anak. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Para po lumaki sila na may banal na takot sa Diyos at ang puso at isipan nila ay natatamnan natin ng salita ng Panginoon. Hindi lamang pag Sunday sila nakakarinig ng salita ng Diyos, kundi maging sa araw-araw ng ating buhay, sila rin po ay share natin ng salita ng Diyos. Kung tayo man ay nasa bahay, kumakain, kung tayo natutulog, share po natin sila. Dahil bahagi po yan ng pagtutuwid natin sa kanila para po sila po lumaki na maging mabuting anak at hindi po maging sakit ng ulo. So nasa na po tayo? Verse 9 na tayo. Ayun. So dito sa verse 9, ang sabi rito na mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu. So napakalaga po na tayo nagpapasakop sa Diyos at Ama sa Espiritu. Kasi nga po sa panahon natin ngayon, tayo nga po ay nasa Holy Spirit na. So dapat magpasakop tayo sa Espiritu Santo ng Ama na ibinigay sa atin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Na talagang hingi tayo ng guide sa Kanya para yung mga pagtutuwid o pagdisiplina natin sa ating mga anak at yung pagtutuwid na ginagawa sa atin ng Ama ay matugunan natin yun ng tama. Yun ay ating makayanan lahat at ating mapagtugumpayan dahil yun ay mayroong magandang kapalit na magandang bagay sa ating mga buhay. Amen? Kaya at
ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal na tulad niya. So bakit tayo itinutuwid ng Diyos? Bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Dahil ang Diyos ay banal. At dahil siya'y banal at tayong mga anak niya, nais niya na tayo din po ay maging banal. Maging banal saan? Maging banal tayo sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga po tayo'y pinaparusahan at itinutuwid ng Diyos kung tayo ay namumuhay sa mali. Namumuhay tayo sa pangalunya, sa pagkiaktiv, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, sa mga bisyo. Tayo, hindi po yun pamumuhay sa kabanalan. Sapagat ang Diyos ay banal, so dapat tayo mga anak niya, tayo ay magpakabanal. Hindi naman pwede na ang Diyos ay banal, pero tayo iba ang ating ginagawa. Gumagawa tayo ng mga kasalanan o mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So ito, kaya tayo tinutuwid ng Panginoon para sa ikabubuti natin upang tayo maging banal na katulad niya. Amen? So na ito po ang hinihingi niya sa atin, tayo maging banal na katulad po niya. Sa verse 11, ang sabi rito, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Di ba mahirap kasi pag tayo tinutuwid ng Diyos, pag pinakialaman tayo ng Diyos, tayo po ay hindi natutuwa, tayo naghihinagpis. Di ba pag tayo pinalo ng magulang natin, pinarusahan tayo, tayo umiiyak, tayo naghihinagpis. Nagdadagdag tayo, so ganun din po ang Diyos. Ganun din po pag tayo tinutuwid ng Diyos, tayo po hindi natutuwa, tayo naghihinagpis kasi nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Pero pagkatapos naman na yun, ano po ang mangyari? Maranasan natin ang kapayapang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So pag nalampasan natin ang mga yun at napagtagumpayan natin, ang sabi rito, maranasan natin ang kapayapang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kasi makukuhay na po tayo ng matuwid pag tayo ay itinutuwid ng Diyos, pag tayo pinaparusahan ng Diyos. Siguradong tatalikuran natin yung mga mali nating ginagawa at dahil doon, tayo po ay makakaranas ng kapayapaan, bunga ng pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Kaya, ano man po yung mga pagtutuwid na ginagawa sa atin ng Diyos, tanggapin po natin iyon. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Sabi rito, dahil hindi po natin ito maranasan kung hindi tayo pakikialaman ng Diyos. Hindi natin maranasan na ang kapayapaan dahil sa pagsasanay ng matuwid ng pamumuhay. Kasi pag hindi tayo namumuhay ng matuwid, hindi natin maranasan yung tunay na kapayapaan. Dahil sigurado ang gagawin natin ay mga kasamaan at maring kaguluhan ang ating maranasan at pwedeng papahamak natin at ng ating pamilya at hindi natin maranasan ang tunay na buhay na may kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen? Kasi kung ano yung ating ginagawa ngayon, yun ay nagbubunga yan sa hinaharap. So kung ikaw ay namumuhay ng masama ngayon, ano ang anihin natin? Masama din, walang kapayapaan, kaguluhan ng ating mararanasan. Puro hirap ng kalooban. Pero kung tayo ay nagpapatuwid sa Panginoon at tinatanggap natin ito at nagpapatuloy tayo sa Diyos at nagpapatuwid tayo, binabago natin ang ating mga buhay dahil tinutuwid tayo ng Panginoon, makakaranas po tayo ng tunay na kapayapaan at pagpapala na galing sa Panginoon. Amen po. Kaya, ang nais ng Diyos tayo maging ulirang mga anak niya na matuwid at walang mapintasan sa gitna ng sanlibutan ito na nabaluktot at masama. Kasi nga po masama ang agos ng mundong ito. Kung ayaw ng Diyos na nakikisa tayo doon. Kasi anong pinagkaiba natin sa kanila? Kung yung ginagawa nila, yung mga hindi tunay na mga anak ng Diyos na itinuring na anak sa labas at ginagawa natin yung kanilang mga maling gawa, anong pinagkaiba natin sa mga hindi tunay na anak ng Diyos? So nais ng Diyos na iba ang buhay natin. Tayo ay lalakad sa kabanalan, lalakad tayo sa kanyang katwiran, sapagkat baluktot nga po ang masamang agos ng mundo ito. Kaya nais niya na tayo maging ulirang anak niya, kaya tayo ay kanyang itinutuwid at tayo kanyang pinaparusahan. Sa gayon, magsisilbi tayong ilaw sa kanila. So bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Para magiging ilaw tayo sa kanila. Kasi pag nakikita ng sanlibutan na ang buhay natin ay payapa at tayo ay naranasan natin yung mga pangako ng Diyos na
dati sa mga bituin nasa kalangitan na nagbibigay sila ng liwanag dito sa ibabaw ng lupa sa araw sa pagdating ng gabi. So maging ganun din po tayo, magbibigay tayo ng liwanag sa kanila kaya tayo ay dinidisiplina at itinutuwid ng Diyos. Then ito ang nais ng Panginoon, tayo katulad ng bituin nagdidingding sa kalangitan, ito ang dapat makita sa ating mga kapatid ayon sa Filipos chapter 2 verses 14 hanggang 15. So ang nais ng Panginoon, tayo ay inihanda tayo ng Panginoon kaya tayo ay tinutuwid niya, pinaparusahan niya, inaayos niya ang buhay natin, yung ating mga maling pag-ugali, yung mali nating kaisipan, katwiran, dahil nais niya na tayo ay kanyang ipanganak muli para sa kanyang kaharian, ipanganak muli sa Espiritu. Di ba ga? Kaya sabi doon tayo magpasakop sa Ama, sa Espiritu Santo niya. Kaya ang Holy Spirit ay hindi po niya tayo tuturuan na gagawa ng kasamaan o kasalanan. Tayo ay igagay niya, tutulungan niya, para tayo ay kumbaga mahubog tayo ayon sa wangis na nais na makita sa atin ng Ama upang tayo ay maging tunay na mga anak at maging ilaw tayo sa sanlibutan dito. Katulad nga mo ng sinabi ko, katulad ng isang bituin nagningning sa kalangitan. So magiging ganun po tayo pag tayo po ay nagpapaayos ng buhay sa Panginoon. So ano man yung ating naranasan, magpatuloy tayo. Huwag tayong matakot, huwag tayong manghina, huwag manghina ang ating loob. Tayo magtiwala sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng mga problema, pagsubok ng higit pa sa ating mga kakayanan. Kailangan lang, huwag natin itong baliwalain mga kapatid. Kundi, kausapin mo natin ang Panginoon, magtanong tayo sa Kanya, Lord, ano ang gusto mo? Bakit nangyari ito sa buhay ko? At ipapaunawa sa atin yun ng Panginoon. At kung paano po ang bagyo, di ba ang bagyo, na pagkatapos ng bagyo, nasikat ang araw. Ganun po. Pag tayo nahubog na ng Panginoon bilang mga tunay niyang mga anak, at tayo ay namuhay na sa kabanalan, yung mga pangako niya sa atin, doon po niya ibubuhos sa bawat isa sa atin. At doon natin maranasan ang mga pagpapala na hindi maubos-ubos na galing sa Kanya. Amen? So palakpakan niya po natin ang Panginoon.